Shalom. Shalom Aleichem. My background photo is the altar of the Our Lady of Aranzazu in San Mateo, Rizal. Yan pa yung background. The altar ng Our Lady of Aranzazu. Okay. So, the Gospel of today is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 13, verses 24 to 30. Glory to you, Lord. He proposed another parable to them. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wet, and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No, if you pull up the weeds, you might uproot the wet along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect all the weeds and tie them up in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shalom ulit mga kapatid. So, the other day yata, yun, mga Huwebes yata. I shared the same about dito sa about sa seeds, the parable of the sower. So, ang itong Matthew chapter 13 actually, parang kung babasahin ito, it's about the kingdom of God. It's about the kingdom of God. And then it is more about the seeds. So from Matthew chapter 13 verses 1 up to this chapter ay patungkol sa binhi, but it talks about in relations to the kingdom of God. So kung titingnan natin, so yan, balikan nyo na lang po from Matthew chapter 13 para maintindihan. Then ito, ikalawa, Matthew 13, yung una is naghasik ang Panginoon ng binhi sa iba't ibang klase ng lupa. So makikita natin nung nakalipas na araw, sinabi ko na God is not a respecter of the fields na paghahasikan. Kasi sabi ko nung nakalipas na araw, kasi farmer kami, supposed to be ang farmer ay piling-pili yung binhi na kanyang ihasik. Then, ang kanyang paghasikan lamang ay mabuting lupa para yung binhi na piling-pili. Kasi prior kami magtatanim before, pinipili nga namin yon kung anong variety ng seeds yung aming itatanim. So, kung yung paghasik mo ay ihasik mo lang na parang hindi maayos yung lupa na pinagtaniman mo, masasayang lang yung binhi. Masasayang lang yung binhi na ihasik mo. Masasayang lang yung effort mo. Kasi every year, nagpapalit kami ng variety ng binhi. Kasi kami palay and then mais. Most nung una dati, ang tinatanim namin na mais is puti. But later on, yun yung yellow corn ang nauso. So yun yung yellow corn. Pero kung ang mais yung tinatanim mo, ipipiliin mo mostly kapag pangtinda lang, yung pangkain, most of the time, ang pipiliin namin yung puti.
Kasi ang puti na yon is may mga malalagkit. Yun yung maganda. Yan yung maganda ibibenta. Yung yellow corn, yung parang pang ano lang yun namin, pampakilo, ibinibenta namin yun. Pero kung mga puti, yun yung pangkain. So kung magsasaka ka, supposed to be is pipiliin mo yung binhi and then i-prepare mo yung lupa para sa paghasik mo ay mag-expect ka na tutubo yung inihasik mo na binhi. Okay? Yun, na-share ko na yan kung paano noong previous. Pero dito muna tayo sa another parable na sabi ng Panginoon. Na He proposed another parable, the kingdom of heaven. Yan, sinabi niya dito sa verse 24, who sow good seeds. So, buting minhi yung tinatanim ng magsasaka. Kami ginagawa namin yon. Sabi ko sa inyo, hindi pwede na mag-asik ka ng binhi na kailangan ang binhi na yun ay walang ipa. Kaya nga, i-check namin yun. Halimbawa, nakuha namin yung binhi na yun, kami ang pipili. Halimbawa, sa another farmer. Di ba nag-harvest kami, maghanap kami ng mga farmer na kung saan ay yung binhi nila ay kakaiba. Yan. Kakaiba. So, titingnan namin yun, din pipiliin namin din. Bago namin yun ihasik, ay kinakailangan, namin yun, titingnan namin kung talagang walang ipa. Or else, masasayang na yung pagtatanim namin. Ito, good seed, sabi ng Panginoon. A man, the kingdom of heaven may be likened to a man who sow a good seed in his field. Ang maghahasik dito is ang Diyos. At ang lupa na pinaghahasikan ay tayo. And then yung seed na hinasik ay ang Word of God. Then, pero sabi niya, while everyone was asleep, the enemy came and sowed weeds all through the wet and then went up. So alam natin, kung titingnan natin, kung babalikan natin ang kasaysayan, na ang Diyos never intend sa ating ikakasama. He never intend na tayo ay magiging masama. Pero kung titingnan natin yung kasaysayan, na pumasok ang diablo sa eksena sa ating buhay. Yung sa Wisdom chapter 1, then verse 23 to 20 then up to chapter 22, verses 23 to 24, doon nakalagay, makikita natin doon. And maging doon sa Genesis chapter 3, makikita natin doon na imasok ang diablo sa buhay natin. So the same with this sa field, na ang diablo dito sa parable ngayon, na ang diablo ay nagasik din ng masamang damo. Nagasik din ng masamang damo. Then makikita natin dito na nung tumubo, ay sabi ng when the crop grew and bore, while everyone was asleep, when the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from? They answered, an enemy has done this. His slaves said to him, do you want us to go and fold them up? He replied, no, if you fold the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest, and then at harvest time I will say to the harvester, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barns. So, actually, yung halimbawa sa amin sa palay, ang pag tumubo na yung damo and then yung palay, very resembles yung mga kapatid. Yung sa mga hindi talaga nakaranas magsaka, Pero of course, sa nakaranas na magsasaka, alam nila ito. So, very resemble yung palay sa damo. So, kaya hindi mo talaga siya pwede rin bubunutin. Or kahit madidistinguish mo lang yan kapag nagkaroon na ng bunga. Na yun ay hindi pala palay or hindi pala trigo. Kasi trigo sa kanila So, hindi mo madidistinguish hanggat hindi magkakaroon ng bunga. Ngayon, dito sa parable ng Panginoon ay ayaw ng Panginoon na bunutin ng mga tagapangalaga yung damo. Kasi totoo nga naman, kasi naka-intertwined yung ugat ng damo is naka-intertwined
sa mabuting binhi. Kaya kapag binunot mo yun, talagang ang possibility is ah, masasama din yung binhi o yung itinanim mo. So sabi dito ng Panginoon is hayaan na muna. Hayaan na natin pagdating sa harvest. So kung paghambing-hambingin natin itong parable na ito, ibig sabihin that are, 'di ba, doon sa kanina doon sa sinabi ko sa inyo sa verse 1 to the following hanggang 10 na he is not a respecter of the fields kung saan niya hasik yung binhi. Ibig sabihin, binibigyan yung lahat ng tao ng pagkakataon. Dito, the same way na binibigyan niya rin ng pagkakataon. Kasi ang harvest dito is a time of judgment. Ito yung sa time of judgment. So, ang tayo rin ay binibigyan niya rin ng pagkakataon, bawat isa sa atin. Di ba, makikita natin dito na if sa tingin natin we are the weeds in the field of the Lord, then let us pray for the conversion. Kasi wala namang imposible sa Panginoon, di ba? Sa bato nga, nakapagpabukal siya ng tubig. Sabi pa niya, may isa pang part sa Bible, if you will stop praising, the rock will praise. Sabi niya. Di ba? Sinabi pa niya sa isang bahagi ng God can raise descendants of Abraham from these rocks. Sabi niya. So, ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. So, ibig sabihin, yung sinabi niya na huwag mo nang bunutin is yun yung chance, yun yung grace period. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng conversion until the judgment day. Ay, Clarissa, hindi ako pare. Like ko lang po, ako pa rin tayong like ko. So I'm trying to share these things. So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Lahat tayo, kung mabasahin mo yung Matthew 13, ay, biri mo yung 4 na lupa, sabi ko nga sa inyo Yung sabi ko nga sa inyo, yung 4 na uri ng klaseng lupa. Kami ng mga magsasaka, magpipili ka ng binhi. Of course, para di sa yung binhi mo, itatanim mo lang yun sa mabuting lupa. Pero doon pa lang sa umpisa nitong Matthew chapter 13, makikita natin na hindi pumipili ang Panginoon ng lupang paghasikan. Ibig sabihin, kasi ang lupa dito is referring to us. Ibig sabihin, wala siyang pinipiling tao kung sino yung hasikan niya na salita ng Diyos. Ang magiging magmamatter lang doon is yung how we respond to the seeds being sown in us. Kasi nung nakalipas nga yung Matthew 13, 1 to 10 na yun is 4 na uri ng klaseng lupa. So, nasabi ko nga sa inyo na yun ay shortest version lang short version yun ng Panginoon yun. Pero kung ang magsasaka ang makinig doon, alam nila yung sinasabi ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, kapag sa tingin mo, ikaw ay bato, sa batuhan ka, ang kalagayan mo ngayon ay sa batuhan ka, pwede naman ma-convert yun na magiging maayos yung batuhan. Ano ang gagawin? Tatanggalin yung mga bato. Then, i-fertilize yung lupa. Tataba yung lupa, kahit sabihin mong batuhan. And then, kung sa dawagan, alisin natin yung dawag sa ating buhay. Para tumubo yung binhi na nasik sa atin. Kung sa tabi naman tayo ng daanan, wala din namang imposible. Kasi kung makikita natin na maraming mga magagandang pananim na tumutubo sa tabi ng daanan, huwag nating hayaan na agawin ito ng Diablo sa atin, tukain ito ng mga ibon. Yan, balikan niyo yung Matthew chapter 13. And then sa good soil. And then sa good soil naman ay, yung sinabi ko nga na hindi ibig sabihin na kapag nasa good soil na, iligtas na yung binhi. Namumumunga na sa agad, yun na kaagad yung
proseso niya. No, marami ka pang pagdadaanan. So dito ngayon sa Ebanghelyo ngayon, sa Matthew chapter 13, verse 24 to 28, na still the Lord is giving the chance. Kasi, very mo harvest time, hayaan lang, during harvest time lang saka lang pag-iwahiwalayin. Then, God is awaiting for our conversion. That these weeds in us will become the wet, or instead na lamo ay magiging trigo siya. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng tsansa ng Panginoon. At yan naman talaga nakalagay sa banal na kasulatan, di ba? Si Ezekiel 33 verse 11. Kasi itong pag-harvest time, this is the judgment eh. Anong sinasabi doon sa Ezekiel 33 verse 11? Sabi niya, buksan niyo po sa Bible niyo, Ezekiel 33 verse 11. Sabi rito, Ezekiel 33 verse 11. Sabi niya, answer them, as I live, says the Lord, I swear I take no pleasure in the death of the wicked man, but rather in the wicked man's conversion, that he may live. Turn from your evil ways. Why should you die, O house of Israel? So, the Lord is expecting us and waiting for our conversion because He doesn't want us to die in our sins. Gaya nga, di ba, hintayin mo na yung harvest. Hintayin mo na yung harvest. Huwag nating hayaan na yun ay magiging dahilan na hindi ayaw niya ipabunot kasi madadamay yung mabubuti. Ibig sabihin, kung titingnan natin in a simple way, kung titingnan natin yung Ebanghelyo ngayon, is God is giving us a chance for us to return to Him. And then, di ba, Ezekiel 33:11, yan, memorize niyo mga kapatid. At saka doon sa 2 Peter chapter 3, verse 9, dito sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog, 2 Peter chapter 3, verse 9, buksan niyo po sa Bible niyo. Ito malinaw ito mga kapatid, na yun pala yung reason why God is very patient with us. Grabe yung pasensya ng Panginoon because we are giving us His grace period. He is giving us a grace period. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya ng kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, ipinapakita ng Ebanghelyo ngayon, if you think you are a weeds in the field of wheat planted by the Lord, then pray for your conversion. Strive for your conversion or be converted to the Lord Jesus Christ. Dito kinuha yung kasabihan natin na palasak ng kasabihan, masamang damo matagal mamatay. Hindi totoo 'yun. Kaya pala tayo hindi na mamatay. It is because God is giving us a chance to be converted, na magbagong buhay. Because very clear yung sinabi sa Ezekiel 33:11, He doesn't want, hindi niya kalooban na mamatay ka, na namumuhay ka sa kasalanan. Yun yung totoo. That is why sinasabi natin na masamang damo matagal mamatay. Because the Lord is wanted us to be converted, to return to Him. Magbalik loob tayo sa Kanya, magbagong buhay tayo sa Kanya. Magbagong buhay tayo. Yun yung rason kung bakit until now ay buhay ka pa. Hindi dahilan sa masamang damo ka. Because God is giving you a chance. He wanted you not to die in your own sin. Ayan, yun. Ezekiel 33 verse 11, then sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin mo yun. At sinasabi pa sa 1 Timothy chapter 2:3,
verses 3 and 4, sabi niya, sabi na dito, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo, 1 Timothy, unang Timoteo, chapter 2, verse 3 and 4. Sabi dito, ito ang sinasabi. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sabi niya, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. You see, ang ibig ng Diyos ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yung sinasabi niya. That is why God is giving us a chance. Yan yung mga kapatid. Sapagkat yun ang kalooban niya. Lahat tayo maligtas. So, let us not wait for tomorrow. For tomorrow might be late, mga kapatid. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin hawak ang bukas. That is why God is calling us for repentance. Sabi nga rito ng sapagkat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, di ba? Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tayo magsusulit sa mga ating ginagawa sa Kanya. Sabi ba rito? Sabi ko. Sabi sa Hebrew chapter 3 verse 15. Sabi naman, sabi dito. Hebrew chapter 3 verse 15, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo. Yan. Yan yung i-share niyo sa inyong member ng inyong mahal sa buhay. Sabi dito, Hebrew chapter 3 verse 15. For it is said, that today you will hear His voice, harden not your hearts as the rebellion. So kapag marinig daw natin ang boses ng Panginoon, ang tinig niya, huwag na nating patigasin ang ating mga ulo. Huwag na natin patigasin ang ating mga puso. Kapatid. So, maybe that is by now. God doesn't want us to die in our sins. God doesn't want us to continuously live in sin because He wanted us not to suffer the consequences of it. That is why He is calling us for repentance. Na sinasabi doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9, binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon until now. That is why buhay pa tayo. Kaya wag mong ipagmalaki na masamang damo ka, matagal kang mamatay. God is just giving you a chance to return to Him and to repent from your sins. So, shalom, that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound today. At sa lahat ng ating mga gawin at balakid. In Jesus' name, amen. Bye po mga kapatid. Salamat sa mga nag-like, mga nag-comment, at sa nanood or sa mga sumilip ng video ito. May God bless us all.